much po for letting us na ma-interview kayo, sir, at ma-farm tour ang napakagandang game farm. Thank you also, ma'am, for the opportunity. Sir, ang episode natin ngayon, sir, ay ang mga young, successful breeders. So, how Thank you old po. are you, sir? How young are you? Basta above na sa calendar, ma'am. Pero young at heart. Young at heart. Sir, first question ko, sir. Anong ibig sabihin ng game farm yun na name, sir, na JPPJ Game Farm? Yes. JPPJ. JPPJ Game Farm. Actually, we started. Dalawa kami ng kumpare ko. He's from Manila. His name is PJ Estrellado. Is the son of Mang Paul Estrellado. Isa po famous din, sabungero, breeder. Then, syempre, yung JP, yun Junpo. So, that was 3 years ago. At present, solo ko na yung farm kasi, di ba na-remember nyo yung way back 2021 may issue sa yung mga 31 na sabungeros na nawala. Kasi sila PJ at saka si Mang Paul is kasali sa group nila AA sa online sabong ba. So, he convinced me na magkaroon kami ng breeding para nga gagamitin yung mga stags doon sa Manila. So, at first year, okay yon, nagagamit yung mga stags natin. Then eventually on the second year nagka-problema dahil dun sa mga sabungeros na nawawala. So, di ba nag-stop yung online sabong. So, our farm was affected and eventually he parang PJ decided to stop na lang kasi nga wala nang gagamitan. So, at that time, I was hesitant. Parang inisip ko to continue or to stop. Alam naman natin ang challenges sa pag-breed. Financially, yung time mo and everything, di ba? So, talagang pinag-isipan ko na mabuti to continue or not. To the point na nag-usap kami ng wife ko, seriously, kung pagpatuloy pa ba or hindi na. So, luckily, ang sabi ng wife ko, patuloy mo yan kasi naumpisahan mo na. And you just started more than a year pa lang. Inisip ko rin that time kasi dalawang families yung umaasa sa akin. Siyempre, yung mga employees, yung mga workers sa farm. So, 2021, pandemic season pa, di ba? We haven't fully recovered yet. So, kung ihinto namin, eventually yung dalawa, wala ding Anak buhay. Kawawa din. So, talaga, behind a successful man is a supportive wife. Oh. Very much. I agree to that. Kasi mahirap. Alam mo man, di ba, nasa farming din, nasa breeding din kayo. Pag pupunta kang farm, kakainin talaga yung oras mo. Minimum siguro half day you will be in the farm, travel time pa. So, pag yung walang support from your wife or your partner, walang support, away ang papuntahan dyan, di ba? Mag-agawan sa time, mag-question na bakit ang tagal mo umuwi. Pero, I'm very blessed and lucky to have a very supportive wife. Pupunta nga sana siya with me today, kaya lang nagkasakit so wala siya. Pero most of the time na nandito ka sa farm, nandito din siya. She goes with me because sa tingin niya, I'm happy, so she's happy na rin na we're successful on this hobby. Hobby plus businessman din, sir. Merong business na side, pero more on fulfillment talaga sa hobby. Kung may businessman na part, may bibili, at least may pang sustain sa mga workers at sa patuka ng manok. Sir, medyo mayroon na tayong na-intro kaunti about paano nag-start itong game farm nyo. Pero sir, paano po talaga kayo nag-start sa pagmamanok? Hindi lang, syempre sir, before po kayo gi-approach ng friend nyo, may background na kayo sa pag-breeding. So, paano po yung nagsimula lahat, sir? Or how old kayo nag-start noon and sino nag-influence sa inyo na maging breeder? Or paano kayo nahilig sa manok? Okay. Ganito yan. Sa family namin, yung uncle ko, si Sachek Rudy po, father ko rin, si Loloy po, at saka yung isang kapatid nila, si Achek Ama. Lahat yan sila mahilig sa manok or mahilig sa sabong. It's a tradition sa Pilipino, di ba? Sabong is very sikat na sikat sa Philippines. So, mga tito ko, including my father, mahilig din. I think I'm 8 or 9 years old, as far as I can recall. May mga manok manabong sa likod ng bahay. Kumbaga, backyard lang. So, during that time, bawal pa man ako pumasok. Maliit pa rin ako masyado. Ma-recall ko may isang manok na binigay ng kaibigan ng tito ko, si the late Becek Edwin po. Binigay sa kanya. Pero siya, hindi siya mahilig magsabong. Ayaw niya talaga ng sabong. So, binigay niya sa uncle ko at sa papa ko. Sila nag-alaga nun.
Yun na manok na yun, grabe talaga as in. Ang tawag sa manok na yun sa sabungan sa Tagum is super gitik. Oh, may palayaw siya na super gitik, grabe talaga. So, I can recall, minsan sabihan ko si Sachek na, pwede ba akong ipadala para tadaya din ako. Tada ako 20 pesos, 50 pesos, depende kung magkano Abay pa yung, abay, oh, oh. abay, magkano yung matitipid ko sa allowance. So, I think 13 times yun nanalo. 13 fight na unong panalo siya pero namatay din. Namatay din. Fast forward, I think mas first year high school ako, 13 years old. Talagang gusto kong mag-try, makakita ng live ba sa sabungan talaga. So, nagpaalam ako sa tito. Kasi alam ko, pag magpaalam ako sa papa ko, Hindi ka payagan. automatic no na yan. No? Kasi sabi niya, bawal ka magsabong, bawal ka magsugal. The typical Chinese na strict ba? So, close man ako kang Sachek. Nagpaalam ako, sabi ko, Sachek, pwede bang sumama? Tumaya sa Sunday yun eh. Sabi niya, sige, sama ka. Sabi ko, pero paano si Papa, hindi yung papayag. Sige na, ako na bahala. Sakay ka lang dun sa sasakyan. Nauna ka sumakay. So, early lunch, after dun, sumakay ako. Pagdating nila, si Sachek, si Papa, si Achek, tatlo sila magkakapatid. Nabigla si Papa, ba't nandun na ako sa sasakyan? Sabi, anong ginagawa mo dito? Bawal ka magsabong, bawal ka magsugal. Hindi na ako kumuibo. Yung tito ko, siya na nagsagot sa father. Sabi niya, sama mo na lang yan, manood lang yan. Hindi yan susugal. Sama mo lang. So, hindi na rin siya nakakibo. That was the first time na nakita ko yung live na fight sa manok. So, from then, every time na sasabong yung tito ko, kasama na rin ako. Masasama pa kasi kaysa papa ko kasi pinapagalitan ako ng father ko that time. So, I think that was one of the, or they're the persons that influenced me in terms of breeding and sa hobby ng Mamanok. pagmamanok. Nakafocus na ba talaga kayo ngayon sa breeding or may other work pa po kayo ngayon as of now? Actually, ang breeding talaga is just a hobby para sa akin. So before I breed or after, 'di ba, high school, I start going into sabong. Gusto ko na talaga mag-breed pero during college, napag-isipan ko na parang maganda tong breeding pag kumbaga financially stable ka na. Kasi kinakausap ko tito ko, kinakausap ko yung mga friends ko na nagbe-breed. Ang advice talaga nila sa akin is yung breeding cannot be your business. Parang hobby lang talaga. So, sa ngayon, I go into breeding, pero meron din tayong business. Meron tayong franchise sa Mandarin. Group namin to sa mga former Davao Light employees. Yung Mandarin sa Tagum, Mandarin Gaisano Tea Mall. Garden, sir? Opo, sa Tagum, Gaisano Mall. Yeah, franchise store namin yun. Yung sa Mandarin Toril din is a franchise sa cooperative namin ng mga employees of Davao Light. Kasi I work for Davao Light before. I was the head of procurement and logistics department sa Davao Light. Davao Light. Kasi during college, by the way, I took up electrical engineering in college. I graduated in USEP. So I was lucky to be one of the first Aboitiz scholar galing from USEP. So after graduation, after taking up and passing the board exam, Davao Light hired me. So for almost 20 years, Davao Light took care of me and my family. I worked for them. Then eventually, during 2020, di ba, way back 2016, nanalo si Mayor, si PRRD, nagiging president natin. So almost tayo mga taga Davao, idol natin si PRRD. So I think January of 2020, yung elementary and high school ko na barkada is in government. So he asked me to help him kung pwede ba daw ako sumama sa kanya sa Manila to work with the government. During that time, parang I don't know what to say ba. On the other side, I'm thinking of this is a very good opportunity to serve PRRD, di ba? To help build the nation, makaserve ka. But on the other side also, I was thinking na I'm holding a very crucial role in Davao Light, which fed my family for more than 19 years, for almost 20 years. Sila nagpaaral sa akin since college. They even sent me to Ateneo for my Master's in Business Administration. And even, dalawa kasi yung Master's na pinakuha sa akin sa University of San Jose Recoletos. I also took up Master's in Management, major in Supply Scholarship Management. yan, sir, na Aboitiz. All full scholar from Aboitiz. So nung nagkaroon ng opportunity na
makapag-work sa government, nagpaalam talaga ako sa boss ko. By the way, yung boss ko, si Engineer Clovis Racho, is also a breeder. Is based in Cebu. Cobweb Cobweb Game Farm. Baka pwede namin puntahan pag ano namin, sir. Pwede Mag-Cebu sa kami interview November. niyo. Oo, pwede. Sa expo. Sa expo, Sige, oo. sabihan ko siya. Oo, Sige, sir. pwede. So, he's based in Cebu. Siya yung boss ko sa Davao Light. So, nung in-invite ko ng friend ko na to serve the government, tinawagan ko na siya. Sabi ko, Ninong ko kasi siya sa kasal namin ng wife ko. Sabi ko, Ninong, saan ka ba? Sabi niya, pauwi akong Davao. I think that was Friday. So, sabi ko, Ninong, pwede pa tayo mag-dinner? Sabi niya, bakit? May sasabihin siya. Ano man yan, problema? Or ano? Sabi ko, basta mag-usap lang tayo. Huwag yung over the phone. Sabi gusto ko, face to face. Sabi ko, sige, mamayang gabi kasi pauwi siya ng Davao. Sabi ko, dinner tayo. Sabi ko, sige, sa Kunchings. Kasi yung Kunchings, sa kanya din yan. Yung Kunchings Native Chicken. Group din ng mga Davao Light employees. So sabi ko, sige, since ako nag-invite, ikaw pa rin magbabayad. Kasi ayaw niya na ako magbayad. Laging sasabi niya, bakit ikaw magbayad? Mas malaki sweldo mo sa akin. So doon, dinner over a bottle of beer. So I explained to him the opportunity. Ang sabi ko naman sa kanya, kung hindi mo ako payagan, hindi ako alis. Pero I think nakita niya yung once in a lifetime opportunity to serve. Then at the same time, career growth on me. So yung parang last words niya is, I think, it's better for you to grab the opportunity. So, nag-Manila ka nun, sir? I went to Manila, February 2020. So, in less than 1 month, pumutok yung pandemic. March 2020. So, I think 3 weeks pala ako doon, nangangapa. Then, eventually, nagka-pandemic. That was the most stressful year in my life. Pero, of course, the learnings are also very great, di ba? Kung may mga challenges, that's where you grow eh. So eventually after a year, pandemic pa rin, nagpaalam ako sa boss ko na uuwi ako ng Davao. At first ayaw niya kasi yung usapan namin, we will serve hanggang sa term ni PRRD. Pero because of that, imagine mo for 1 year, February ako pumunta ng Manila. Ang plan ko is every 2 weeks uwi ako ng Davao, visit sa mga kids, mga family. February lang ako nakauwi, then March, wala na, lockdown na, di ba? So, more than 1 year, hindi ko nakita yung dalawang anak ko. Over ano lang, video call, parang gano'n, iba talaga yung may physical presence. So, at least, on my second time na nagpaalam, medyo okay na. On the third time, talagang pumayag na siya kasi parang sabi ko, pre, parang talagang kailangan ko na umuwi. So, bumalik ako ng Davao. I still work with the government, but different agency na. Then, after I think 3 years, I eventually decided to put up my own business. Kasi nga, medyo mahirap kasi if you do business, then you also work, hindi ka makaka-focus. Hindi talaga, sir. So, itong breeding, itong farming, pumasok siya, yun nga, way back 2021, nung bumalik ako ng Davao. Partner kami ni Parang TJ. But siguro more than a year lang din, we stopped. I decided to continue for the sake of siyempre mga workers natin. And I also feel na there is a sense of achievement and fulfillment ba. You're able to do what you love, what you like. And at the same time, nakikita mo rin na yung mga pinuproduce mo, nananalo, maganda yung performance, may mga bumibili, yung mga bumibili, nananalo din. Parang yung more on fulfillment sa ginagawa mo. Satisfaction. So, taga-Tagum ka man, sir, no? Yes. Kaya pala nakakuha ka ng materials kay Sir Bravo. Actually, si Sir Bravo at si Uncle Hachiko, they're good friends na. So, nung nag-decide ako na mag-breed, so, tinawagan ko yung, actually, si Papa Gilbert, father-in-law ko, is also sa Bungero. Siya yung masyador ng buhangin dati, at saka sa Aquino din. So, nagpatulong ako sa kanya para makontak. Kasi wala akong contact number kay Sir Bravo. Although magkakilala sila ng tito ko. Tinawagan niya si Bobong, yung farm manager. So, nagpakilala. Binigyan naman kami ng appointment kasi by appointment doon. So, nung pumunta ako, nagkausap kami ni Idol Bravo, nagpakilala ko at good na kilala niya yung tito ko, family friend sila. Tapos, yung sininong ko din, Clovis, kumpare din sila ni Bravo. Parang madali na build yung trust with each other. So, I think I started to get, nakakuha ako sa kanya nung pinakita ko kanya nung sweater, yung bulik niya, yung Dan Gray, then of course yung gray niya, yung mga pure na line niya. Tapos
sa mga pules nila, nakakuha din ako ng mga crosses. So 80 to 90% of my materials Bravo lines. really came from Idol Bravo. Tapos ano nyo na lang dito, sir, i-develop na lang yung iba Yes, dito. nakakuha din Gimmicks. ako yung mga whites natin galing kang Ray Cañedo, RC Warriors. Pero he told me na yung original talaga is galing kang Sir B-Boy Enriquez. Enriquez. Oh. Ano ang mga challenges na na-encounter nyo sa pagbe-breeding po? Ang nakita ko talagang very challenging in terms of breeding is first, financial. Talagang magastos yung breeding. You don't expect na yung returns niya agad-agad makikita mo. In fact, marami akong nakausap na mga season breeders na even si Idol Bravo is telling me na breeding is not a business. It's just a hobby. Kung makapag-break even ka, then you will be happy na. Financially talaga, very, very, very challenging financially. Ngayon, mayroon na tayong 7 na workers dito sa farm. So, may monthly wages, merong food allowance. So, very challenging talaga. Second is yung time. Although may mga tao tayo sa farm, may mga workers, pero I think you would agree with me if I tell you na iba talaga if may Hands-on. presence. May hands-on ka. Hindi man talaga ikaw nagbe-breed, pero at least fully monitored mo. Ikaw nagde-decide kung ano yung prepare mo, Ikaw magpili. ano yung mixing mo, ikaw talaga nagde-decide o nagpa-partner ng mga broodcocks at saka brood hens. Ikaw din ang nagsiset ng schedule kailan kayo mag-uumpisa, kailan kayo magsasalang, ilang heads gagamitin nyo. Those are very challenging. Paggagawa pa lang yan, pagsiset, kausapin mo yung mga tao mo, it would really take your time. So, dapat yung wife mo, alam din niya. Para walang away, di ba? Alam niya, but if you go to the farm, you will stay there for at least half day. Even whole day pa, sir. Even whole day, tama yan. Ang bilis ng oras pag nasa farm ka. Minsan, pumupunta ako dito, 10 o'clock, 10 in the morning. Hindi ko lang napansin, 1 o'clock na pala, hindi pa ako tapos, hindi pa ako kalahati sa gusto kong gawin for that day. So makauwi ako minsan 4 o'clock na, 5 o'clock na. Tapos minsan wala pang signal dito sa... Wala, ang hirap na signal. At least alam din ng wife ko na ang hirap talaga ng signal. Kung hindi, away yun. Saan ka na? So, I think yon financial challenge, time management, and maybe the third one is yung how to constantly improve. No? Wala naman talaga kahit tingnan mo sa buong history ng cockfighting or breeding, walang nagdo-dominate na one single sabongero or one single breeder. Siguro at this season, magaling ka, ang ganda ng performance mo. Next season, meron namang na iba. mas magaling na iba. So yun yung challenge. At the same time, I took it as para bang inspiration for me na wow, maganda to kasi you can always improve yourself, but there is always a way or a room to improve. So, hindi ka mauubusan ng mga challenge na pag-iisipan mo. I really like those kinds of challenges ba kasi nagagamit natin yung brain natin. So, yun, constant improvement. Kikita mo na, last year, I performed better than the previous 2 years. Or this year, I performed better than last year. So, you always challenge yourself also to improve. So, sir, na-mention niyo po na this year, mas nag-improve kayo compared to last year. So, sir, pwede ba natin malaman yung mga achievements natin this year, sir? Paano natin nasabi na mas nag-improve tayo this year? Actually, this 2024 na early bird season, we were able to produce about 100 to 110 stags banded for early bird. Last year, siguro mga less than 90. Then, ang nangyari din last year, more than half na benta natin sa mga buyers natin. And of that, 80% are coming from Luzon. So, may nabili siguro at first, bumili siya ng 12 stags. Tapos, yung 7 doon, pinight pala niya sa 7 stag derby. Hindi ko alam, bigla na lang siya nag-message, sir, nag-day champ po tayo kasi ano man ang format doon, 3-4. So, 3 stags in elimination, nag-perfect 3 wins siya. So, nag-message siya sa akin. Sabi ko, wow, congratulations. Sabi niya, the next day daw yung finals 4 stag.
So the next day, kinumusta ko na kasi alam ko na eh. Sabi niya, sir, 2 wins, 2 losses. Sabi ko, not bad. Sabi ko, pwede ko bang malaman kung alin doon yung nanalo, alin yung natatalo. So, nung next niya, 5 wins siya, 2 losses. Yung sa 5 doon, yung 4, magkakapatid pala. So, tinace back ko yung sa record. Sabi ko yung mga right nose, right out na record. Right nose, right out yung mga Dan Grace natin, cross with sweaters, mga white-legged or yellow-legged ang lumalabas. So, after nun, bumili naman siya ulit ng I think 14 stags. Basta overall sa early bird, parang more than 14 na bili niya. Then may mga iba-iba din na bumibili dito from Jansan and from Surigao. That was last year. May nagamit din ako pero I think once lang ako ng champion doon. This year, I'm very happy because during early bird October last year. So by March or April, we start harvesting na. So, mga around 100 heads. Before ako nag-start ng derby, nagka-problema ako sa tao. Isa pa din yun pala sa challenge. Kasi nga, yung mga handlers natin, they come and go. Minsan, makakuha ka ng magaling. Minsan, hindi masyadong magaling. One time, may handler ako na hindi stay in eh. May motor siya, so everyday umuwi. Parang napansin ko, minsan mauna pa akong dumating sa farm. Tapos, pag-aalis ako, after 30 minutes, umaalis na rin. Sabi ko, handler ba kaya to? O visitor lang? So, may mga ganun. Tapos, siyempre, I have to stop with him kasi nga, hindi naman masyado na ma-monitor yung mga stocks. Nakakuha naman ako ng iba. So, mga 3 or 4 handlers din ang dumaan sa atin sa farm. May mga magaling naman, kaya lang magkakaroon ng personal problem, challenges, especially sa terrain, hindi sanay. So, eventually, they stop. Tapos medyo malayo din sa farm, malayo sa family nila. Until such time na dumating, last year yon dumating ang point na wala talaga akong handler. Wala talaga akong handler. Kayo dito lang, sir. Breeder lang, si Mamet. Pero si Mamet, marunong naman maghanda. So, he volunteered himself. Pwede naman ako handler at the same time breeder. No choice, di ba? Kasi wala talaga akong tao. Mahirap din maghanap ng matino. Pero what I have observed is, mahirap if at the same time handler ka, then breeder ka pa rin. Although magawa niya, pero yung bang hindi mo talaga maibigay 100%. You have to choose either magbe-breeding ka or maghahanda ka ng manok. So kinausap ko si Mamet, sabi ko, ano ba talaga ang gusto mo dito sa farm? Magaling siya. Sabi niya, sir, breeding talaga gusto ko. Sabi ko, sige, focus ka na lang sa breeding. Sir, wala kang handler. Sabi ko, sige lang. Huwag mo nang problemahin yan. So, what I did was, kinausap ko si Julie, yung handler ni Kapitan Lumahin, yung RG Calyawa Game Farm. Kinausap ko si Julie, nakiusap ako, pwede ba yung mga manok ko, siya na maghanda. Dinala ko sa, buti naman, mabait na tao, Julie. Mas mabait din si Kapitan Lumahin. Thank you for allowing me, Kap. Pinayagan ako. So, dinala ko yung mga stags ko. Doon, pinahanda ko sa kanila kasi wala akong handler dito. At least makapag-fight pa rin tayo kasi compulsory tayong sasali sa WPC. So, parang, kumbaga, for the purpose of compliance lang. So that was very challenging last year. Until such time na itong handler ko ngayon si Raul, nagkita sila ni Papa Gilbert sa Matina during one of the derbies. So nagkita sila doon, alam ni Papa na naghahanap ako. Kinumusta niya si Raul. Timing din na naghahanap si Raul ng trabaho. So Raul is a very seasoned handler. So he worked sa Digos kang Tatay Inying yung sa mayari ng matagal siya doon, more than 10 years ata. So sabi ni Papa Gilbert sa akin, kausapin mo, baka magkasundo kayo kung anong kailangan niya, anong pwede mong maibigay sa kanya. So nag-usap kami. To make the long story short, last May 3, pinapasok ko si Raul. So my instructions to him is, Raul, since naka-harvest na yung mga early bird na stag, sabi ko, pili ka dyan. Then we will join A-Cup. Di ba July yung A-Cup? We will join A-Cup. Tingnan natin kung anong score natin sa first leg. Then we can decide if we will continue or not sa second and last leg. So yun yung schedule na binigay ko sa kanya. 6 stag, 7 stag, and 4 stag. 5 stag ata. Third leg. Then sabi ko rin, compulsory man itong WPC. So magpili ka din para dyan. So after 2 days, tinawagan ko. Sabi ko, kumusta? Sabi niya, sir, may napili na ako mga 20 na heads. Kasi hanggang baba yung mga stags. Yung mga din dito pala sa taas yung pinili niya.
Sabi niya, ano daw, pupungusan. Sabi niya, sige, pili ka. I-prepare mo na the next week para ma-update ko na kasi matagal pa naman yun, July. So May, that was second or third week of May. Around last week of May, di ba June banding ng late born. So tumawag na ako sa WPC team, sabi ko, boss, pwede ba magpa-schedule ako ng banding first week of June? Sabi nila, sige sir, pwede naman. Kaya lang, may ano ba, may pakapin or may ang tawag Tagalog ng pakapin. May sinabi din sila na, boss, yung pangalan mo during one of our meetings, lumabas. Sabi ko, anong ibig sabihin nung lumabas pa? Kasi boss, di ba last year na bandingan ka namin, hindi ka sumali sa derby. Sabi ko, sorry talaga kasi nabenta. Halos lahat ng mga class A natin na materials, nabenta. Sabi ko, mahirap naman kung mapasubo ako yung mga class B na lang isasali ko sa derby. So, hindi talaga. Admittedly, hindi ako nakasali sa derby ng WPC. So, sabi niya, boss, baka pwede ka lang sumali this June. Kaya may derby sila ba? Parang, anong tawag nito? Parang tune-up derby. Start ng early bird. Dapat July pa yung ano, may early sila June na derby. Sabi, boss, sumali ka na lang dito. Sabi ko, sige, tingnan ko. Pero sa isip-isip ko, wala akong nakahandang manok kasi July pa yung dapat ipapight namin. So, anyway, tinawagan ko si Raul. Sabi ko, meron ka bang pwedeng may sali ngayong June 5 stag? 5 cock or stag? Sabi niya, boss, sa mga stag natin, bago lang ako nag-prepare. So, parang alanganin pa. Sa cock naman, sabi niya, may dalawa kang cock dyan na natira. Sa tingin ko, pwede yan. Sabi ko, anong pwede? Sabi niya, wala na iba eh. Sabi ko, sige, sali mo na lang nan for the sake of attendance, max elimination. Sabi ko, anyway, kung one win, one loss, or walang panalo, hindi na tayo sasali sa finals. Pero kung susurtihin, magkakaroon ng 2 wins, sabi ko, mag-prepare ka talaga ng stags. Wala na tayong ibang magagamit. So, sumali kami, elimination, I think June 24 this year. Nakachamba, naswerte. Nanalo yung dalawa. Actually, hindi pa yun pala dalawang kak. Dalawang kak yung una sasali. 4 or 5 days before the fight, nagloko yung isa, ayaw kumain. Iba talaga ang pakiramdam, ibang kinikilo. So sabi ko, paano yan? Sabi niya, boss, yung isang stag pwede yan. Sure ka? Sabi niya, pwede na yan, boss. O sige. So dalawa, isang kak, isang stag. Nanalo sa elimination yung dalawa. Sabi ko, paano to? Sa finals, June 29, I think 4 or 5 days after. Sabi niya sa akin, boss, yung mga grace mo dyan, bata pa, pero pwede na yung palo. Sabi niya, mature na yung palo. Sabi ko, parang napilitan lang to kasi wala nang... Sabi ko, sure ka ba dyan? Sabi niya, yes, boss, okay na. Although, na-try namin yun sa sampi, try namin yung sampo. Okay naman ako, pero talaga hindi ka confident na pwede na sa gitnaan. Sabi ko, patingin nga. So, tinignan ko yung mga grace, tinignan ko yung markings. Binalikan ko yung record last year. I was surprised. Di ba, may bumili sa atin na 5 stag sa Surigao. 4 doon, gray, isang pula. Nilaban pala niya yun ng 4 stag. 3 gray, isang pula ang nilaban niya, reserve yung isang gray. Yung sa 4 stag, nagkaka-insurance siya, 3 nanalo. Lahat ng nanalo, grays yun. Sabi ko, tiningnan ko, the same na bloodlines. So, naisip-isip ko, parang tama nga sinabi ng handler ko na they mature early. Although bata pa in terms of age, pero in terms of maturity, may mga ganung stags, they mature early. Kasi hindi niya alam yung last year na record, wala pa siya dito eh. So ako lang, nakita ko lang. So, parehas yung inisip niya at inisip ko. So sabi ko, sige go. So, come fight day, doon sa Aquino. First fight, kinabahan ako kasi makita mo talaga, bata yung sa amin. Pero pagdating sa, sa laban, i-perform well naman at nanalo. Sabi ko, parang tsamba siguro to. Naka-lucky punch lang. Okay. So, second fight, doon ako na-impress talaga sa second fight. Yung ipakita mo sa akin, sir, yung umiilag. Umiilag, parang dancing gray nga tawag ng iba. Kasi nga, parang 3 times siya umilag. Talagang nawala yung away ng kalaban. Inilag-ilagan niya, then nakita niya na parang may chance siya. Doon niya pinatay. Unscotch yun eh. Walang galos yung gray na yun. Yung nandun, bilid namin. 2 times winner siya for Stag Derby. Both unscotch. Yung third fight naman, mature talaga kalaban. Talagang dikdikan yung away nila. Ang ganda ng pinakita niya. After the fight, pinalakpakan siya. Siguro dahil nag-champion din kami, pinalakpakan talaga. So, parang naisip ko, wow, consistent yung grace natin na performance. So, after nung Aquino, sumali kami sa
A-Cup Derby. So day champ din kami. Pagdating sa finals, 2 wins, 2 loss. So sa second leg, ganun din. Yung score namin 4 points lang. Pero yung Grace natin, talagang mas lamang yung panalo. Panalo. Oh, so ang ginawa ko, tinace back ko yung record for this year. Nasa 69.2% yung winning ng Gray. So yan yung i-produce nyo ngayon, sir, marami. Opo, yung Grace, marami. Kasi maraming gustong mag-acquire, gustong kumuha. Marami din akong napaghindian kasi nga hindi talaga enough yung quantity, yung production. I don't expect also na ganun ka marami nang gustong bumibili. Iba kasi yung social media ngayon, ang bilis nung pagkalat ng information. But I hope yung mga nahindian ko this year, I hope I can makabawi naman ako sa kanila for next year. Or this early bird, by October may mga produce naman tayo. So by March or April next year, we can hopefully we can share a few sa mga ano. So, alam niyo na, marami kasi magtatanong mamaya pagka ma-air na ito. Kung may for sharing ba, i-contact nyo na lang directly si sir kasi ilalagay ko naman dito sa screen ang kanyang contact detail. Yun din ang, I think, one of my advantage ba because as they say, di ba, na experience is the best or is your best teacher. Sa akin, hindi lang the best teacher but experience is your only teacher. I asked them, yung curiosity natin, so si Idol Babo, ilang decades na yan nagbibid. At si Tito ko rin, si Sachet Rudy, nagbibid din dati. In fact, yung mga materials na, kasi hindi na siya nagbibid ngayon, nasa akin yung mga winning line niya. Binigay niya na sa akin, sayang nga, gamitin mo yan at hindi ko naman ginagamit. So yung may mga season or quality mentors ka, it really helps a lot. Kailangan talaga mentoring. Mentor talaga. Kasi third year pa lang tayo sa breeding, di ba? O hindi mo naman yan makukuha lahat. Pero at least, yung 20, 30 years of experience nila, may share nila sa'yo, and you will be able to absorb. Para sa akin, yung pinaka-crucial dyan is, you don't repeat their mistakes. Learn from others' mistakes. Learn from others' mistakes and don't do it again. Yung mga success stories nila, you can always copy it with pride. Oo, inspired by them. Oo. Matanong kung ano po ang tingin niyo mas important? Ano po ang mas favor sa or how will I say it na sang-ayon ba kayo dyan sa word na swerte or doon sa manok na magaling? Actually both. For me, na opinion, no. Yung sinasabi kasi nila na mananalo ka pag swertehin ka. On my analysis kasi, yung luck is not just pure luck. Kasi when we breed, let's start from the selection of materials, di ba? Maraming nagsasabi na season breeders, you should start right. Ano yung start right? Even sa pagbili pa lang ng materials mo, sa pagpili pa lang ng materials mo, dapat tama na. Quality na. Kasi nga, di ba, garbage in, garbage out. Kung garbage yung binid mo, what would you expect yung production mo? Garbage rin. So we start there. Aside from that, you make sure na yung pairing mo mag-produce or at least maganda yung result. Kahit maganda yung materials mo, pero mali yung pairing mo, I don't think it will give you the result that you want. Then after that, yung eggs. Even sa mga itlog, di ba, you have to select it. May mga, minsan may deformities or undersize or oversize, you don't include that. Talagang yung quality. Then, sa sisyo, napakahirap mag-alaga ng sisyo from day old up to 3 or 4 months. Siguro swerte doon, I have a good breeder. Yun, swerte yun. Then after that, pag-harvest mo, preparation ng stags, pre-conditioning, to conditioning, ilang months or weeks din yan. Then, abot sa pagpo-point ng manok. Then, actual laban. Seconds lang minsan, manalo or matalo yung stags mo. Sabihin nila, swerte. Before that pala, included din natin yung gaffer natin. Siya yung lalagay ng tari ng manok. So, I think the luck portion o yung swerte na portion there is if everything from day one, from selection up to the last minute na ipa-fight mo yung manok mo, all of those things align. Nag-coincide lahat according to your plan. That's where the luck comes in. Hindi nagkasakit yung manok mo, hindi naglasing yung breeder mo or yung handler mo, di ba?
Oh, kasi lasing, walang tulog, kinabukasan fight. Do you Oo. think mapopoint na yung manok ng maayos? Oo, pati ang Hindi. gaffer mo. O ang gaffer mo medyo walang tulog pag lagay sa tari. Wala din, 'di ba? So the luck portion is where pumapasok yung luck. Pag yung lahat ng ginawa mo, all of those sacrifices are almost perfect or are in perfect place ba? Na walang, kumbaga, walang nagkamali or walang nagloko, Sistema, yung sir. system. Kasi madali lang pag-plan. Ang implementation part is the most difficult and Parang doon challenging sa one. video ko kagabi na game foul is an art of science. Yes, Oo. agree. Nakita ko yun. Nakita- So yun, swerte ka kung lahat nun walang kalokohan na mangyayari on those Wala na preparations. Walang na-realign. Lahat nag-align. That's where the luck comes in. So, in short, sir, ano talaga, input equals output pa rin. Yes. Before we will end this interview, sir, pwede po makahingi ng message niyo po para sa mga newbie natin ng mga breeders. Okay. First of all, I would like to thank our Almighty God for this opportunity. Not only this, but even from the start up to now, I always offer to Him kung ano yung mga preparations natin, ano yung mga sasalihan natin. I always pray na sana you will give the best result that you want for us. So, message for our newbies or mga classmates natin sa Sabong is always have your plan. Then, always know what you want, kung ano yung output na gusto mo. Then, we really start right. Bibili tayo ng materials or magso-source out tayo ng materials. Kung ano talaga yung gusto mo and always go for the quality, not the quantity. Madali lang magpaparami ng mga sisyo or stags. Pero the question is, yung pinuproduce mo ba, yun ba yung quality na gusto mo? Then, you should always give enough time. Sa lahat ng bagay na gusto mo, dapat focus. You share your time talaga. Kasi pag pinabayaan mo lang, I don't think na you would be able to get the results that you want. And also, you should be open and transparent to your family, especially to your husband or to your wife. Kasi mahirap pag hindi kayo nagkakaintindihan. Mag-aagawan yan sa oras, mag-aagawan sa resources. Financially, sa time. So eventually, hindi clear yung mind mo. Unhealthy yung relationship. Very good, yes. Unhealthy yung relation. That's the point talaga na pag walang support from each other, di ba? So parang hindi talaga produce ng good results.